Dear brothers and sisters, I am happy to be able to join you through this video message in the celebration of the fifth centenary of the beginning of evangelization in the Philippines. I know that you have been preparing yourselves for a long time in order to live out this event. And during these days, you celebrate it in a special way, gathered in the second national meeting on missions. I would like to share with you three mysteries of our faith, which characterize the most profound Christian roots of your people: Nazareth, the cross, and Pentecost. Let us contemplate Nazareth, the tenderness of Santo Niño, which is a symbol of the arrival of Christianity to your archipelago. It brings us back to the hidden life of the Holy Family in Nazareth. Mary and Joseph educated with love the child Jesus. Likewise, you, opening the doors of your family to the Santo Niño, will be able to transmit to your children the faith which you have received from your parents. Thank you for the profound sense of family, of community, of fraternity, which keeps you united, which keeps you firm in faith, joyful in hope, prompt in charity. All of you, pilgrim people of God in the Philippines, pastors and faithful, are also a people who know how to accompany Jesus, the Nazarene, along the way of the cross. The cross. How many difficult moments have you suffered? I think especially during these years of immediate preparation for the Jubilee. Earthquakes, typhoons, volcanic eruptions, and the COVID-19 pandemic. But in spite of all the pain and devastation, you have known how to carry the cross and to continue walking. You have suffered much, but also you have risen up, one time after another. Continue working, reconstructing, helping one another like good Cyrenians. Thank you also for giving witness to that fortitude and confidence in God, who never abandons us. Thank you for your patience, for you're always looking forward in the midst of difficulties, and for walking continuously. Thank you. Lastly, Pentecost. The Pentecost is the point of arrival, and on the other side, it is the new beginning. There is one person who marks this itinerary, who has always been with Jesus when he was a child in Nazareth, and from there, accompanying him also in the most difficult moments of his life, up to the feet of the cross. That person is his mother, Mary. And Mary, the mother of Jesus, and our mother, was also with the apostles on the day of Pentecost, praying and waiting for the coming of the Holy Spirit. When they received him, they went out without fear to proclaim the gospel to all corners of the earth. Mary has always been with all of you. She is the mother who never abandons. She has accompanied you until here. And now we ask her to intercede for this new Pentecost of the Church in the Philippines. So let us not forget these three words, which marks three milestones in your history: Nazareth, the cross, and Pentecost. During this Jubilee year, Jesus' words guide us.
Freely you have received, freely give. These words are an invitation to thank God for the persons who have transmitted you the faith. And I am a witness that you know how to transmit the faith, and you do it well, be it in your own country or abroad. Give thanks for the gift of faith. Thank God for the persons you have shared the faith with you, and for the persons to whom you are to transmit the faith, renewing the desire to evangelize, to reach other people, and to bring them hope and the joy of the gospel. Dear friends, I remember my visit to your country with a lot of affection. I don't forget that final meeting with almost 7 million people. You are generous, you are bountiful, you know how to celebrate the feast of faith. Don't lose that, even in the midst of difficulties. In those highly participated meetings, you showed us that this gift of faith you have received. You say that you want to continue sharing it and proclaiming it to all. Do not be afraid. You are not alone in this mission. You are accompanied by two great saints of your land, San Pedro Calungsod and San Lorenzo Ruiz, two saints who are catechists, who knew how to give freely what they have received freely, life and faith in Jesus. Keep going. The Pope accompanies you. May Jesus bless you, bless all Filipino people, and may the Holy Virgin take care of you. May the Santo Niño be always with you. And please, do not forget to pray for me. Thank you very much.
Magandang umaga po. Ngayon po ay linggo ng Pasko na muling magkabuhay. Ang mamuno po sa ating banal na misa ay ang ating kura paroko na si Reverend Father Andy Ortega Lim. Magsitayo po ang lahat. Magsiawit na bayan, pinagpalakad natin ang biyayang pangako niya, sumitay na. Sinauna mong hangarin, ang taong ay tubusin, upang siya ay makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsinapit na bayan, pinagpalakad natin ang biyayang pangako niya, sumitay na. Sa ama niyang pagkataon, sa buhay niya sa mundo, inihayag kanyang puso, tinig ng Ama nating Diyos. Bayan, magsinapit na bayan, pinagpalakad natin ang biyayang pangako niya, sumitay na. Pananatili niyang tunay, Espiritong ating kamay, kahulugan at pag-asa, pagmamahal at biyaya. Bayan, magsinapit na bayan, pinagpalakad natin ang biyayang pangako niya, sumitay na. Mabuting umaga po sa inyong lahat. Mabuting umaga din po, Father. Simulan po natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang pangunahing sandigan ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano, ang muling pagkabuhay ni Kristo. Ang muli niyang pagkabuhay ay tanda ng ganap na pagbabago ng buong nilikha. Buong galak nating ipagdiwang ang Eukaristiyang ito, kung saan pinadadaloy ng Panginoon ang mga pagpapalang bunga ng kanyang muling pagkabuhay. Si Kristo'y muling nabuhay, tunay ngang siya ang ating kaliwanagan. Gloria in excelsis Deo. Walhati sa Diyos, walhati sa Diyos sa kaligtasan. Walhati sa Diyos, walhati sa Diyos sa kaligtasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin,
Diyos, walhati sa Diyos sa kaitaasan. Walhati, walhati sa Diyos, walhati sa Diyos sa kaitaasan. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Walhati, walhati sa Diyos, walhati sa Diyos sa kaitaasan. Walhati, walhati sa Diyos, walhati sa Diyos sa kaitaasan. Walhati sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan. Sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan, ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Magsiupo po. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang pinakapuso ng mabuting balitang ipinahayag ng mga sinaunang Kristiyano at nagpapatuloy na batayan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang batong natakwil na nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Sa pamamagitan ng pagbibinyag, nakikibahagi ang Kristiyano sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Bilang isang bagong nilikha, ang Kristiyano ay namamatay sa kanyang dating makasalanang pamumuhay at nabubuhay sa Espiritu ni Kristo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po. Si Kristo inihain na pamaskong maamong tupa, magsalo tayo sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang linggo ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari.
Samantala nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin, at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay ahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng tao bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan, at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila. Sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na, kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasal nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon din tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan, kung saan paano nila siyang nakilala nang pinaghati-hatiin niya ang tinapay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo, magsiupo po. Muli po ay mabuting umaga sa inyong lahat. At Happy Easter po sa inyong lahat. Ang salitang Easter, alam naman natin, galing sa salitang East. Sa Pilipino, silangan. Ang opposite ng East, kabila,
ay west. Sa Pilipino, kanluran. Opposite ang kahulugan ng east sa ka-west, ang silangan at kanluran. Sapagkat sa kanluran sa west, lumulubog ang araw. Kaya may kasabihan po sa Ingles, pag namayapa, sinasabi, he or she went to the west. Sapagkat sa kanluran o west, lumulubog ang araw. Tanda ng takip silim, pagtatapos ng araw. At ang opposite ng west ay east o silangan. Sa silangan naman, nagbubukang liwayway. Nakikita natin ang sunrise. Kung sa east, we experience sunrise. Sa west naman, we experience sunset. Yan. Kaya ang salitang Easter, galing sa salitang east. Nagbibigay ng pag-asa sa pagsikat ng araw. Kung baga, nakakita ng bagong buhay. At magandang pagkasali ng east sa Pilipino, silangan, silang, isinisilang. At yan ang ating ipinagdiriwang. Mahaba si Pilipino, maligayang Pasko ng pagkabuhay. Sa Ingles, mas madalas natin gamitin ang Happy Easter. Sa muli nating paggunita at pagdiriwang, sa muling pagkabuhay ni Jesus, lagi nawa tayong makakita ng bukang liwayway o sunrise. Lagi nawa tayong makakita ng pag-asa. Huwag mawawala yan sa inyong bokabularyo. Ang kawalan ng pag-asa, hindi ang kasama sa bokabularyo ng mga Kristiyano. Sapagkat sa muling pagkabuhay ni Jesus, yan ang ipinapahayag. Hindi lamang nagbibigay ng pag-asa, tunay at totoo na meron tayong aasahan sapagkat si Jesus ay muling nabuhay. Kaya po kahagabi sa pagbabaspos ng apoy, sinimulan natin sa bandang kanluran ng simbahan, west, patungo sa silangan ng simbahan o east. Yan. At lagi natin tatandaan, tayo mga Pilipino ay nakatira dito sa East Asia, nasa east. Kaya marahil siguro, kahit marami tayong pinagdadaanan, mga trahedya sa buhay, bumabangon at bumabangon tayo. Hindi tayo nawalan ng pag-asa. Napakaraming malakas sa bagyo. Napakaraming mga lindol, mga natural calamities, napakaraming man-made calamities tayong naranasan. Pero patuloy tayong lumalaban. Patuloy tayong bumabangon. Sapagkat hindi lang tayo Pilipino nakatira sa silangan. Tayo mga Kristiyano, we do not only live in the East. We are Easter people. We believe in the risen Christ. At manatili naman yan sa atin. Laging kumapit kay Jesus na muling nabuhay. Muli po, Happy Easter. Laging may isinisilang na bago sa gitna ng ating naranasan sa kasalukuyan. Lagi nawang may sumilang o maisilang na mabuting ideya, mabuting gawa, mabuting salita. Naway laging manganak dahil ang Diyos ay laging buhay. Pangalawa po, nais kong bigyan pansin ang Ebanghelyo. Ang tawag sa Ebanghelyo ay daan tungo sa Emmaus, the road
to Emmaus, kung saan yung dalawang alagad ay parang hinang-hina at nag-uusap sila. Sa kanilang paglalakbay, sumabay si Jesus. Nakilakad si Jesus. At sabi ni Jesus, anong pinag-uusapan ninyo? Sabi yung dalawa, ikaw lang yata ang di nakakaalam. Nung maghapon na, nakarating yung dalawa sa kanilang paroroonan. At tila ba kasi Jesus, tutuloy pa. Kaya sabi yung dalawa, huwag ka na pong tumuloy. Sama ka na sa amin. At pinakain pa nila si Jesus. Dahil nila nakilala si Jesus. At siya naman biglang pagkawala ni Jesus. Una po, sa kanilang kalumbayan, sa kanilang kalungkutan, hindi nila namalayan si Jesus ay kasama nila sa paglalakbay. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, yan ang sinasabi sa atin, ano man ang ating pinagdadaanan, kasama natin si Jesus. Nawalan ka man ng mahal sa buhay, may kasama ka pa rin si Jesus. Nangungulila ka sa isang mahal sa buhay, kasama pa rin si Jesus. May kulang man sa iyong buhay, andyan si Jesus. Hindi alam nung dalawa. Yung kasama nila ay si Jesus. Akala nila kung sino lamang. Maraming pagkakataon sa buhay natin, hindi natin namamalayan. Ang kasama pala natin ay si Jesus. Maging bukas na malaging ating mga mata at puso upang laging si Jesus ay makilala. At nung dumating sila sa paroroonan ng dalawa, sabi ng dalawa, halika kayo, kumain. Huwag ka nang tumuloy. Sumabay ka sa amin. Hindi nila kilala kung sino yung lalaki, pero pinakain nila. Ito yung magandang tatandaan. Kaya sa tama yung sabi ni Jesus, whatever you do to the least of my brothers, you do it unto me. Anumang gawin mo sa pinakaaba, ginagawa mo sa akin. Akala nilang yung dalawang alagad, akala nila isang manlalakbay na nakisabay. Mabuti, naging mabait sila. Di nila alam, yun na pala si Jesus. Nagpatuloy yung ibang tao. Di nila namalayan, anghel pala ang kanilang pinatuloy. Wika nga. Kaya sa pagdiriwang ng ating Easter, meron pala tayong laging kasama. Sa lahat ng pagkataon, lalo na sa gitna ng kagipitan. Dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus, may kasama tayo. At harinawa, tulad ng dalawang alagad, kahit hindi kilala, ipakita ang kabutihang loob. Malay natin, si Jesus pala ang kasama natin. Ano man ang gawin natin sa pinakaaba, ginagawa natin sa Kanya. Sa inyo pong lahat na nakikiisa sa ating live streaming sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, nasa ibang bansa man, at doon po sa makakapanood nito, naway punuan ni Jesus na muling nabuhay ang mga kakulangan na niyanais natin mapuno. Mabuo ang mga bagay na gusto nating mabuo sa ating buhay. Itaas natin sa Diyos, kay Jesus na muling nabuhay, ang inyong mga pasasalamat. Sa gitna ng ating kalagayan, may mga munting tagumpay
May mga munting kabutihan pa rin tayong naranasan. Patuloy natin magpasalamat sa Diyos. Sa mga nagdiriwan ng kailang kaarawan, tuloy ang kaarawan sa simpleng pamamaraan. Wala ka mang bisitang naimbitahan, alalahanin mo, kapiling mo si Jesus. Sa mga nagdiriwang ng kailang anibersaryo sa kasal o anumang anibersaryo, inyong tatandaan, kahit ilan lang kayo, huwag nyo rin kakalimutan, kapiling nyo si Kristo. At sa lahat ng may karamdaman, sa inyong karamdaman, si Jesus ay nasa piling ninyo. Ipinagdarasal kayo ni Jesus. At pagalingin nawa kayo ng mapagpalang kamay ni Jesus. Palakasin ang inyong katawan, pati ang inyong kalooban. Linisin ang inyong katawan. Alisin ang nagpapasakit sa inyong mga katawan. At sa mga nag-aalaga sa may sakit, naway ingatan kayo ng Diyos na huwag mahawa. At lalong palakasin yung pangatawan at kalooban. At doon po sa mga nawalan, pag tayo nanood ng balita, nagbasa, at narinig natin sa mga kilala, mga nawala ng hanap buhay, manalig lang, magtiwala sa Diyos at makakaraos din. At sa mga namatayan, labis-labis ang inyong pangungulila at kalungkutan. Tulad ni Jesus, ang inyong mga mahal sa buhay, hari na ba, ay muli ding mabuhay. Kaya si Jesus ay muli nabuhay para pakita sa atin na hindi kamatayan ng ating hantungan, kundi muling pagkabuhay. Sa inyo pong lahat, muli, Happy Easter. Pakibati din sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga kilala. Kung tulog pa ang inyong kasama, paggising nila, pakibati ng Happy Easter. Ngayon po ating sasariwain ang ating pangako sa binyag. Kung meron po kayong kandila, pakikuha ng inyong mga kandila at pakisindihan po sapagkat ating sasariwain ang ating pangako sa binyag. At mamaya matapos ang ating pagsasariwa, kayo aking babasbasan sa harap ng kamera. Magsitayo po. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo nalibing kasama niya nung tayo binyagan upang kasama rin niya tayo makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw ng paghahanda at sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maasahang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot po ninyo itong 3 katanungan. Sa 3 katanungang ito, ang inyong tutugon po, opo, itinatakwil namin. Itinatakwil ba ninyo si Satanas? Opo, itinatakwil namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang mga gawain? Opo, itinatakwil namin. Itinatakwil ba ninyo
ang kanyang pangaakit at pagdala sa atin sa kasalanan. Opo, itinatakwil namin. Ngayon na may ating harapin ang ating pananampalataya. Kung kayo'y makapangangakong magsikap pamuhay bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat, at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot po ninyo ang katanungang ito. Sa 30 katanungan ang ating tutugon, opo, sumasampalataya kami. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang katwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat, alinsunod sa kanyang pagmamahal, pagkasagot po ninyo ang katanungang ito. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanin ng Ama, kayo ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal upang maging mga maipagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Hesus, pakisagot po ninyo ang katanungang ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggang, kayo ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Pakihawakan po ninyo ang inyong kandila na may sindi, kung meron man kayong hawak kandila, para sa pagbabasbas. Pakipatay na po ng sindi ng inyong mga kandila. Manatili po nakatayo para sa panalangin ng bayan. Sa bisa ng binyag, tinanggap natin ang karangalan bilang mga tunay na anak ng Diyos. Kaya naman buong pagkitiwala tayong umasang ipagkakalob niya ang ating mga kahilingan. Sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway buong tapang na maihayag ng simbahang Katolika at ng mga pinuno nito ang pagtatagumpay ni Kristo sa mundong nababalot ng dusa at takot. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway ang mga namumuno sa aming bansa ay isantabi ang mga pansariling adhikain upang malaya silang makapaglingkod sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway pakinabangan ng mga dukha, may sakit, may kapansanan, at mga nagdurusa ang mga pagpapalang kaloob ng muling pagkabuhay ni Kristo tungo sa mabuting pagbabago
ng kanilang kalagayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway magkaisa ang mga bansa sa pagsusulong ng pandaigdigang kapayapaan, pagsugpo sa kahirapan, at pagtataguyod sa karangalan at karapatang pantao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa magkaroon ng agarang lunas sa coronavirus pandemic na nagpapahirap sa marami upang hilumina ng Panginoon ang mga may sakit, bigyan ng sapat na lakas ang mga kumakalinga sa kanila at tulungan tayong magsumikap sa pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway ang mga yumao ay tanggapin sa walang hanggang kaligayahan at kapayapaan sa piling ng Diyos na may likha ng lahat ng bagay, sa bisa na rin ng tagumpay ni Kristo sa kamatayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sama din natin sa ating panalangin ang mga pasalamat at kahilingang alay sa misang ito at sa mga nagdiriwang ng kailang arawan at anibersaryo. Patuloy nawa silang pagpalain at para sa kagalingan ng lahat ng may karamdaman. At para sa kaluwalhatian ng lahat ng kaluluwa, samang kaluluwa ni na Zinaida, Dulce Tipi, Sanya Adeline, Santiago, Lydia Milena, Freya Lim Rodriguez, at para sa lahat ng kaluluwa. Sa katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga panalangin at mga kahilingan. Ama naming mapagmahal, ibuhos mo sa amin ang masaganang bunga ng pagtatagumpay ng iyong anak sa kamatayan, na ngayon ay nabubuhay at nagaharing kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Magsiupo po. Nagbibigay ng buhay, ang pagkain
Manalangin. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay, ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal, para sa muling pagsilang at paikinabang ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, At sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon, Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay yung marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siyang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilubig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel ay gisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po. Ama naming banal, kung bukal ang tanang kabanalan, at sa pamamagitan ng iyong Espiritu, kay banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin tong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ng hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ng kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay ngunit sa sarili ay inihay bilang pagkain pinagsasaliwan natin sa siya'y
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, ang lahat ng obispo, mga pari at diakono, ay lahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalos sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Lorenzo Ruiz at mga kasama, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka sa mahinang mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa parang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling naming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan, dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahang makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Sa Diyos at bayan kong mahal, sa sanggalang inyong dangal, isugo mo kahit saan, hamakin man ako't saktan, dalangin ko'y maging tapat, pag-ibig mo ay sasapat, sanlibo man aking buhay, sanlibo ring iaalay, sanlibo kong kamatayan, sa palad mo ilalaan.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Muli po sa inyong lahat, Happy Easter. Pakipaabot po ng aking pagbati sa inyong mga mahal sa buhay. Gayon din sa inyong mga kaaway. Sa lahat po, Happy Easter sa inyo. At dahil po sa Manila at Kalakang Maynila ay patuloy ang ECQ, Enhanced Community Quarantine, kaya po yung ating misa mula bukas hanggang sa mga darating na araw, Monday to Saturday, 12:15 noon. Paglinggo naman, 8:30 ng umaga. Lahat po yan ay naka-live streaming. Kaya po, abangan niyo po ang announcement kung kailan magbubukas ulit ang ating simbahan. Yun pa man po, kagabi at ngayon, ating pinatunog ang tatlong bagong bells natin. Salamat po sa mga sponsors. At itong ating simbahan dito sa Binondo, simbahan ng Santo Rosario, Dambana ni San Lorenzo, ay isa sa mga Jubilee Churches ng Archdiocese of Manila. At sa araw na ito, Easter Sunday sa buong Pilipinas, sinisimulan at nilolaunch ang 500 Years of Christianity. Lahat po ng simbahan sa buong Pilipinas, yung Easter Sunday, ang hudyat ng pagbubukas ng pagdiriwang ng 500 Years of Christianity. At dahil po Jubilee Church ang ating simbahan, ang schedule po natin sa pagbubukas ng Jubilee Door ay sa April 25. April 25, Good Shepherd Sunday. I-anunsyo po, kung may mga changes man, i-anunsyo at ipapost namin sa ating Facebook. At pakishare po ng ating Facebook page sa iba. At meron din tayong YouTube. Yan. Sa inyo pong lahat, muli, maraming salamat at Happy Easter. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo abang iginagawad ang pagbabasbas. Sa dakilang kapistaang ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, kayo naway pagpalain ng makapangyarihang Diyos at sa tanang kasalanan ay Kanya nawang ipagsanggalang. Kayo nagdiriwang ngayon at magpasawalang hanggang. Amen. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan. Puspusin nawa niya kayo ng kawalang kamatayan ngayon at magpasawalang hanggang. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagpapakasakit ni Jesucristo, ipinagdiriwang ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin nawa niya kayo sa kagalakan ng kanyang kapistahan sa kalangitan magpasawalang hanggang. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na pagdiriwang, umayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Mabuting araw po sa inyong lahat. Humayo't ihayag, purihin siya, at ating ibon niyang awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa, siya'y papurihan, araw at talas, siya'y parang alam. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, Alleluia,
dina't sumayaw buong bayan. Lukso sabay sigaw sa libutan, ang ngalan ng angking siningning ng bituin. Liwanag ng Diyos sumaati, langit at lupa siya'y papurihan. Araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos